dapat siguro i-beef up ng NAIA ang security nila dahil may tao doon sa boarding lounge na hindi pasahero at hindi employee ng gobyerno at hindi employee ng NAIA. Yun yung sinasabi ko, if you want to have a world-class airport, dapat world-class din yung security natin. Itong vice president natin, nalalabas ng bansa, minumonitor nila. May nakuhang picture, pinalabas ang picture. Pero yung wanted na si Alice Go, nakalabas ng bansa, hindi nila nakuha na picture. Anong klaseng mga government agency ito? Parang wrong focus of priority itong mga tao natin sa airport. We have to ask them during the budget hearing, anong priority nila? Politika ba o yung mandato nila? Madam Vice President, could you indulge me just one last question lang? Ang DOTR or NAIA ba nagsulat, explain at nag-apologize na sa inyo dun sa CCTV, hindi pa? Senator Alan Peter Cayetano, thank you. Hindi sir. Ang nangyari kasi dito, itong tao na ito apparently is assigned doon sa NAIA. Ang tao na ito is a media person na-assigned permanently, I think, sa NAIA because this is the second time na nilabas niya yung istorya sa mga anak ko. Yung una, when I left for Singapore, year 2021. Wala naman akong problema doon. Ang aking problema lang is itong tao na ito, nilalabas niya pati yung information na kasama ko yung mga anak ko. Alam namin kung sino siya. We have footage na kumukuha siya ng cellphone footage. Ang sinasabi ko lang doon sa aking statement ay dapat siguro i-beef up ng NAIA ang security nila dahil may tao doon sa boarding lounge na hindi pasahero at hindi employee ng gobyerno at hindi employee ng NAIA. Yun yung sinasabi ko, if you want to have a world-class airport, dapat world-class din yung security natin. Hindi siya pasahero. And in certain areas, bawal talaga, di ba? Sa immigration, dun sa may... there's certain areas na bawal kumuha. The reason I asked it, Madam Vice President, is yun nga, yung minsan kasi nasa-sensationalize, nagkakampihan, but nakakalimutan yung point eh. So I don't know when it started, kung 2010, 2013, but I remember, Senator Risa, nung nagrarally tayo, nung anti-GMA, di ba? Sa rally ka lang makakita ng pulis na may camera, na may phone or camera, nakukunan tayo. But ngayon actually, pag landing mo sa airport, if you take a car or a chopper, parang SOP na ng police, nakunan ng picture. Minsan tinesting ko sila, sabi ko selfie na lang, sama kayo. Hindi. So I don't know, given the situation na nangyari sa inyo na pati pamilya. As you said, no? Like ako, sanay naman ako kunan ng picture whether they love me or hate me. That's why they want to get a picture. Minsan, pinapalitan. Yung lumabas dun sa 10,000 dun sa Rockwell, actually, pinalitan nila yung audio eh. So, lumabas pa sa TV. Baliktad. Sumisigaw na idol ko si Alan, pinalitan nila na minumura ako. Then yun yung lumabas. But the point is, just like the Vice President, what if you're with your kids? What if you're with your pamangkens? What if may nakipicture lang sa'yo? What if may kasabay ka lang sa aeroplano, sa Fastcraft, or sa ano? So hindi ba, I don't know, Senator Bato, ikaw lang ang highest ranking PNP dito eh. Bakit ba may ganun? I mean, hindi ba sufficiente naman? I didn't intend to ask you. Baka I asked this But para I intend to answer. Yeah. But I intend to answer. No, kasi my point of view naman is, if it's for the record, unang-una, pag sumakay ka ng helicopter or ng aeroplano, dapat talaga may manifest yon. Pag landing mo, nandun yung police, eyewitness ka naman, dapat isulat yon. So if factually, pumunta yung Vice President sa aeroplano, sumakay sa papuntang Davao, factually naman pwede mo isulat eh. Hindi mo naman kailangan ng project nga, ang daming ghost, ayaw kunan ng COA at saka ng DPWH ng cellphone, nawawala yung project eh. Pero tao sa atin, yung security, parang medyo, yun nga, I find the problem, baka we should really look into that. I would like to also give my experience on that. What I noticed is, for example, we're a guest in a certain event or in a province, usually without even us requesting, the local government will ask the PNP to assist a public figure. And the reason why they take pictures, and just like Senator Alan, I thought at first they wanted a selfie, but apparently it's to provide proof to their commanders that they render the service. Now, it's a different story if they just take a picture for the fun of it, to give, I don't know, for others, in areas where, let's say, there's limited access. So that's... But to that point, Madam Chair, wala akong problema na kunan mo eh. But yung storage at paanong gagamitin,
given that, so for example, we're talking about security ngayon, di ba? Kung sa Secret Service nga, na pinaka-professional, na kahit Democrat o Republican, may congressional hearing ngayon dahil dun sa nakalusot kay ex-President Trump. Sa atin pa kaya na we try na walang politika sa PNP at saka sa AFP, pero nakikita naman natin kahit anong administrasyon, meron talagang tendency. So, my point is, if they're there to keep their officials safe, is it actually safe? As the Vice President said, that nasa terminal ka na high security, meron may cellphone, kumukuha, hindi naman pala empleyado. So wala naman silang pananagutan sa batas or sa airport. Ganun din sa atin, wherever we go. Pagka nagbus ako papuntang Bicol, kung 8 hours yun, pupungas-pungas ka pa pagbaba mo. Kailangan mo siguraduhin na ano ka kasi may kukuha sa'yo. Then you don't know where that picture will go. You know, sometimes things happen for us to look into it. So I'm nalulungkot ako na yung na-involve yung pamilya ng ating Vice President regardless of whether we are for or against her politically. But I'm that this can get out of hand given the number of pictures and yung DICT tumawag sa akin dahil sa Committee on Science and Technology at sabi nga lang grabe na ngayon yung hindi na katulad ng araw sa atin Photoshop lang. Ngayon pati boses, yung AI, yung deepfake, di ba? So pati video talagang pwedeng i-manipulate, no? Kahit nga hindi ka nakunan pwedeng lumabas na may picture. No, as public figures, we cannot really avoid having our picture taken, but the issue here is in an area that's restricted. So I think that the DOTR has to do their best effort to make sure that only authorized individuals are in certain areas and that they also have to take care of their CCTV, whatever. I mean, unless it's for the interest of the public, the safety of our national security issue, they better be careful with the information that they are handling. Senator Bato, you're recognized. Yeah, thank you, Madam Chair. Yung, another issue na naman ito na sigurong i-raise natin ito pagdating sa budget hearing ng BI. Dahil nga, itong Vice President natin na lalabas ng bansa, minumonitor nila. May nakuhang picture, pinalabas ang picture, pero yung wanted na si Alice Go, nakalabas ng bansa, hindi nila nakuha na picture. Anong klaseng mga government agency ito? Itong Vice President natin na walang violation of law na ginawa, may malicious intent pa talaga na kinuha na picture, pinalabas at ginawang issue during the bagyo, ganun-ganun, ginawa ng political issue. Ngayon, ito ngayong si Alice Go na wanted nang may lumabas na warrant, hinahanap ng komite ni Senator Risa, nakalabas na walang kaabog-abog, hindi man lang na-monitor nila. So parang wrong focus of priority itong mga tao natin sa airport. We have to ask them during the budget hearing, anong priority nila? Politika ba o yung mandato nila? That's all, Madam Chair. Should I sympathize with our colleagues here na pinaghirapan talaga nila yung hearing doon sa POGO issue. Tapos walang parang kooperasyon sa mga, hindi ko naman sinilala lahat ha, doon sa imposible kasing makakaalis yon na walang otoridad na kasangkot. Diba? So anyway, that's another topic. So Madam just Chair, open that up during the budget hearing of the PNP. Just to put a conclusion, Madam Vice President, sa akin kasi po yung, kaya ko bringing up po yun, kasi iba po yung mali at iba yung hindi nila inaamin na mali. No, meaning dapat pagkalabas ng video na yon, nag-announce na kagad yung airport or yung picture, di ba, na we apologize to the public, to the Vice President, because you're our Vice President. I mean, whether they voted for you or not, President Marcos is our president, whether we voted for him or not. So, amin kayo eh. So, pag ginawa sa inyo, alam ba, kung ginawa sa inyo yan sa ibang bansa, nagwawala na yung DFA, no? So, ang point ko, Madam Chair, wala ka kasing narinig ka agad from the airport that we apologize, we're investigating, we have new guidelines, etc. That's why tinulay ko dun sa police because it could suddenly happen to an ordinary mayor, congressman, barangay captain if we're taking pictures everywhere at ano. Having said that, as you said, we're open naman, wala naman tayo tinatago sa public. Baka gantihan ko na lang yung ibang police, kukunan ko rin sila pag nasa fort sila. Kukunan ko rin sila ng picture. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens.
Ayon kay Patman Mirandes, we're from Luzon and we strongly support UVP Sara, kahit sinisiraan kanila. Pahayag naman ni Ang Ilan Aring, we stand with you, Ma'am VP. We are always here to support you in prayer. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Sander Guzman, Kawawang Pilipinas, sayang ang boto sa mga manggagamit at walang utang na loob. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.